Tingnan nyo nga naman mga minamahal, itong si former spokesperson Harry Roque. Wala talagang kadala-dala. Hindi pa siya nadala sa isang araw, sa 24 hours na na-contempt siya mga minamahal. Abay, gusto niya pang madagdagan ulit dahil sa kanyang mga sinabing treasonous daw po according sa mga kongresista. O tingnan nyo tong balitang to mga minamahal. Sinisilip ng ilang mambabatas ang naging pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na tila panawagang people power laban sa administrasyon nitong Biyernes. Maaari raw itong maging basehan ng muling pagpapakontempt sa kanya. Narinig niyo yun mga minamahal? Maaari daw po ulit itong maging basihan para muli pong mai-contempt itong si Harry Roque. Tingnan niyo yung title ng news mga minamahal. Panawagang people power ni Attorney Roque pwedeng basihan ng pagpapakontempt ulit sa kanya. Much better sana kung mas tatagalan yung pagcontempt dito kay Harry Roque para nang kahit papaano mga minamahal ay nadadala itong si Roque sa kanyang mga pinagsasasabi. So ano nga ba yung sinabi niya? Ito, panoodin natin mga minamahal. At nakatutok si Darlene Kai. Yan, panoodin niyo. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Ano ulit? Ganyan ka bobo mga minamahal. Itong mga dilis. Tingnan niyo tingnan niyo ulit mga minamahal, pakinggan niyo. Puwersa ng kadiliman versus puwersa ng kasamaan. Tingnan niyo Laban sa puwersa ng kasamaan. Wait lang. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Tingnan niyo mga minamahal. Ganyan po kabobo ang mga dilis. Sobra. Kaya sino ba naman yung sasama sa inyo? Kung ganyan kabobo. Yung mga action ninyo, napakasimple lang. Yung mga kabaliktaran, antonyms. Antonyms ba o synonyms? Ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko. Kunyari, masarap, tapos pangit ng lasa. Kunyari, matamis, maasim. So, napaka-unpredictable ng naging sagot. Yung ito ay persa ng kadiliman versus persa ng dapat kabutihan. Kaso wala tie din mga minamahal. Tie din po mga minamahal kasi persa ng kadiliman versus persa ng kasamaan. Walang panalo doon. Talaga nga naman itong si Harry Roque. So, pakinggan natin ang sinabi ng mga kongresista. Ukol nga po dito sa tinitingnan nilang magiging basihan ng pag-cite and contempt again. Pagko-contempt dito kay Harry Roque. Tingnan natin tong balita. Bahagi yan ng pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque pagkalabas niya sa detention facility ng House of Representatives nitong Biyernes. Harassment umano ang pagpapakontempt sa kanya ng Quad Committee matapos silang malamang hindi totoo na may hearing siya sa Manila RTC kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig sa batasan. Actually, 24 hours lang siya mga minamahal na cite and contempt. Kasi nga nagsinungaling siya. Yung pagsisinungaling niya, sabi niya honest mistake daw. Pero 'di ba meron kang mga nag-aano ng schedule mo, ba't hindi mo alam? 'Di ba? Okay, continue. Kaya panawagan ni Roque, people power. Sa mga kababayan, tuwing Biyernes po, naririto kami hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna natin muli ang kapangyarihan. Dito sa EDSA, tayo po ay nagpalis ng isang Marcos. Di ba mga minamahal, halatang treason yung kanyang mga sinasabi. So, dapat masilip yan para nang hindi na pamarisan ulit itong ginagawa ni Harry Roque. Kasi mga minamahal, kapag paulit-ulit po yung ginagawa ni Harry Roque, ay parang normal na po yun sa kanila na manira sila, ganyan yung mga words na ginagamit nila, kahit mali. So, parang magiging normal na lang po yun sa kanila. So, dapat hindi na to pamarisan, bigyan po ito ng leksyon. 'Di ba? Hindi lang siya, yung mga kasama niya din, mga minamahal. 'Di ba? Ikulong ng mga ilang araw dahil sa kanilang mga
treasonous na mga pinagsasasabi. Hindi na nadala si Harry Roque. Lawyer ka pa man din. Diyos ko naman. Alam mo na meron kang na-violate, pero dala nga ng kabubuhan mo, ewan ko ba kung ano napasok dyan sa isip ni Harry Roque. Abay, ganito na yung kanyang mga sinasambulat. Hindi na po ito tama. O, okay, panoodin natin tong balita ulit. Wait lang, ito. Ang mga pahayag na yan ni Roque, sinisilip ngayon ng ilang komiting kasama sa Quadcom na nagpa-contempt kay Roque. Iniisip ko, it might border to another contemptible action. Sa akin, it might also be treasonous, because he's now calling for Oh, treasonous na. O, di ba? Sabi ko sa inyo, treasonous yun, mga minamahal eh. people's powers. It's one thing to be able to rally against the government. It is another thing to say, let us come together so we could be able to topple down this government. To me, tama yun. That is seditious. Actually, contemptible yun, no? And if one of the members of the committee will tackle that issue, no one can prevent him from discussing it on the Quadcom. Giit ng mga kongresista, hindi pagmamalabis ang pag-cite in contempt at pag-detain kay Roque. He was cited in contempt because of his lying. Oh, lying. Na wala naman pala siyang hearing when he invited him over. I think yung premise niya that we cited him in contempt because of that batikos niya to the administration is out of context. Sa isa namang bagong pahayag, Totoo mga minamahal, out of context na po yung ginagawa ni Harry Roque na pagbabatikos. Buti na nga lang wala pa siyang sinasabi. Yung alam niyo yung magdadala ng dahas, dahil rebellion na po yun. Buti na lang wala pa. Seditious or yung kanina treasonous, yun. Pwede yun. Pasok yun. So pag-aralan ng mga kongresista para nang sa gayon hindi na pamarisan. Okay, continue tayo. sinabi ni Roque na saklaw ng kanyang freedom of speech ang mga pahayag na ginawa niya sa EDSA noong Biyernes. Wait lang. Sa tingin nyo ba mga minamahal, parte pa po ba ng freedom of expression yung naghihikayat ka na napabagsakin ng gobyerno? Para sa akin, na po yun hindi na pagmamalabis na po yun. Kung freedom of expression yung tinutukoy natin dito, hindi po saklaw yung paggawa ng fake news, paghihikayat na pabagsakin ng gobyerno, attempt ng treason, sedition, hindi po saklaw ng freedom of expression yung pagsasalita ng ganun. You are a lawyer, Harry Roque, and naging former spokesperson ka pa ng bansang Pilipinas, and yet ganyan yung mga binubulat-lat ng bunganga mo. Irresponsibilidad mo, irresponsable mong tao kung gayon. So continue tayo. Hindi rin daw siya nanghikayat sa mga tao na magkaroon ng marahas na pagkilos. Pero handa raw siyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai na Siguro naman, Harry Roque, matuto ka ng matuto sa mga kamalian mo. Tingnan nyo, pinagtatawanan ka na. O, kadiliman versus kasama. Diba? Hindi ba kayo nahiya nun? Kaya tingnan nyo yung mukha ni Harry Roque, gumanon. Diba sabi niya, parang bobo naman ng mga DDS na to. Biruin mo, diba, ang lakas ng amats niyo yung kadiliman versus ganito. Kayo naman pala tong kasamaan ni. Diba? So, dahil sa mga statement niya na yan, yung paghikayat niya ng people power, parang destabilization ba, mga minamahal, yung ginagawa niyang pag-aamok na pabagsakin ng gobyerno, mali po yun. Hindi po yun saklaw ng freedom of expression. Tingnan mo, lawyer ka, pero hindi mo alam yun. Tapos, ito lang yung nakakatawa mga minamahal, no? Habang patuloy nilang ginagawa yun, kada Biyernes daw, patuloy silang pinagtatawanan ng mga mamamayang Pilipino kasi walang sumasama sa kanila. Unang-una, bakit sila sasama? Tapos susuportahan yung mga taong mamamatay tao. Diba? Sino sasama niyan sa inyo? Ayaw namin ng gobyernong ganun. Diba? Well, anyway, mga minamahal, hanggang dyan lang po tayo. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.